Paano kung bukas paggising mo ay biglang nawala ang kuryente sa buong mundo? Walang internet, walang cellphone, walang ATM, at kahit isang sasakyan ay hindi na umaandar. Hanggang saan ka tatagal para mabuhay? At handa ka bang harapin ang isang mundong biglang bumalik sa pagiging primitive? At habang nauubos ang pagkain ay lumalala ang kaguluhan at bawat araw ay isang laban para sa kaligtasan. Pero bago ang lahat ay shoutout muna kina Ichika Monica, Mark Angelo Datul ng Isabela, Jojo Lumor ng Plaridel Quezon, Bakal Kamao ng Cebu, Aeron Razalan, at Cried. Nagsimula ang kwento sa lungsod ng Tokyo kung saan nakatira ang pamilyang Burat sa isang apartment complex sa isang tahimik na suburban na lugar. Binubuo ang pamilya ni Mitsu, ang kanyang asawang si Yoshiyuki at ang kanilang anak na si Kenji at bunsong na si Yui. Isang araw kausap ni Mitsu sa telepono ang kanyang ama na si Sasaki at nagpadala ito sa kanila ng isang kahon ng sariwang gulay at isda bilang pasalubong. Habang nag-uusap ay sinabi ni Sasaki na sana ay mas madalas pa siyang dalawin ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Mitsu na kausapin ang maarteng anak na si Yui upang kausapin ng kanyang lolo. Ngunit tumanggi ito at nagreklamo pa na mabaho ang amoy ng isda. Pagkatapos ng tawag ay sinubukan ni Mitsu na ihanda ang isda para sa hapunan. Ngunit nang makita niya ito ay nandiri ang kumag at hindi niya ito kayang hawakan. Humingi siya ng tulong sa kanyang asawang si Yoshi. Ngunit tumanggi rin ito. Dahil dito napilitan silang ilagay na lamang ang isda sa freezer. Samantalang si Yui naman ay nakatutok lang sa kanyang cellphone at naghihintay laman ng grasya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang kanilang anak na si Kenji. Ngunit kung umasta ito ay tila walang tao sa kanilang bahay. Nabukasan ay nahuli sa paggising si Yoshi dahil hindi tumunog ang kanyang alarm clock at nang tingnan niya ito ay napansin niyang nakatigil lamang ang mga kamay ng orasan sa 3:00. Ipinaliwanag ni Mitsu na nawala ng kuryente habang itinatapon niya ang isdang hindi nila naluto at ilang sandali pa ay nagising din si Yui dahil sa init. At dito ay agad siyang nataranta nang makita niyang ubos na ang baterya ng kanyang cellphone. Sinubukan ni Mitsu na maghanda ng almusal ngunit hindi gumagana ang rice cooker at maging ang kanilang electric stove dahil sa pagkawala ng kuryente. Gayunpaman, dahil mga batugan at maaarte ang pamilyang ito ay umalis na lamang sila nang hindi kumakain at paglabas nila ng apartment ay nadiskubre nilang hindi rin gumagana ang elevator. Kaya napilitan ang lahat ng residente na bumaba sa napakahabang hagdanan at pagdating nila sa istasyon ng tren ay nalaman din nilang hindi rin umaandar ang mga tren at wala ring makapagsabi kung kailan muling babalik ang serbisyo. Dahil dito ay napilitan si Yoshi na maglakad papunta sa kanyang opisina samantalang papunta naman si Kenji sa kanyang paaralan sakay ng bisikleta. At habang nasa daan ay napansin niyang mabilis na ring naubos ang baterya ng kanyang cellphone at napansin din niyang mga bisikleta na lamang ang gumagalaw sa kalsada at halos lahat ng sasakyan ay hindi na umaandar. May isa ring tanga na taxi driver ang sinubukang paandarin muli ang kanyang sasakyan gamit ang tubig ngunit wala rin itong naging epekto kaya't nagpasya na ang ilang babae na pumunta sa tindahan upang bumili ng kandila. Naisa nang sumama ni Mitsu ngunit bigla niyang naalala na naiwan pala ang kanyang pitaka sa loob ng apartment. Samantala, pagdating ni Yoshi sa kanyang kumpanya ay nakita niyang nasa labas lamang ang lahat ng empleyado sa kadahilan ng hindi kasi mabuksan ang mga pintuan dahil electric lock ang gamit ng gusali. At sa huli ay may 2 lalaki ang nagbasag ng salamin upang makapasok ang lahat at pagkapasok nila ay muli silang umakyat sa hagdan dahil hindi rin gumagana ang elevator. At nang pagdating sa opisina ay napagtanto rin nilang wala rin silang magagawa dahil ang lahat ng mga ilaw, computer ay hindi na umaandar. Sa paaralan naman ay napansin ni Yui na halos lahat ng kanyang kaklase ay nahuli sa pagpasok. Ganoon din ang sitwasyon sa kolehiyo ni Kenji. Boring at napakainit dahil walang aircon ang gumagana. Samantala, sa grocery store ay nakita ni Mitsu na halos ubos na ang mga nakahandang pagkain dahil maraming tao na ang nag-uunahan sa pagbili ng kandila, inuming tubig at iba pang mahahalagang pangangailangan hanggang sa hindi nagtagal
katatagal ay inanunsyo ng mga empleyado na hindi sila tumatanggap ng credit card dahil sa pagkawala ng kuryente at tanging cash lamang ang maaari nilang tanggapin. Makalipas ang ilang oras na halos walang nagawang trabaho ay pinauwi na silang lahat ng boss ni Yoshi. At dahil sa katamaran ng kumag na ito ay ayaw na nitong maglakad pa uwi at nagpasya na lamang na bumili ng bisikleta. Ngunit dahil business-minded ang owner ay sinamantala nila ang nangyayari at agad na tinaasan ang presyo ng mga bisikleta. Dahil roon ay wala nang iba pang pagpipilian si Yoshi kundi ang bumili nito sa mas mataas na halaga. Kinagabihan ay nagsalo ang pamilya sa hapag na tanging kandila lamang ang nagbibigay liwanag at sa kabila ng sitwasyon ay ipinilit pa rin ni Yoshiyuki na magtrabaho gamit lamang ang papel at ballpen. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa rin bumabalik ang kuryente kaya't napilitan si Mitsu na maglaba gamit lamang ang tubig na nakaimbak sa bathtub. Pagpasok ni Yui sa paaralan ay kakaunti na lamang ang mga estudyanteng dumating kaya nagpasya na rin siyang umuwi. Sa opisina naman ay inanunsyo ng boss ni Yoshi na pansamantalang isasara ang kumpanya hanggang sa maibalik ang kuryente. At habang namumroblema ay napansin ni Yoshi na may lalaking nagtatangkang nakawin ang kanyang bisikleta. Kaya't agad niya itong sinigawan at dahil sa crisis sa tubig ay pumila na sina Mitsu at ang kanyang mga kapitbahay sa water treatment plant upang makakuha ng tubig at ilang oras silang naghintay. Ngunit ilang saglit lang ay ipinaalam ng mga empleyado na isinara na nila ang pasilidad dahil hindi gumagana ang mga water pump at dahil pinaasa lang sila at naghintay ng ilang oras ay naggalit ang mga tao at nagsimulang magreklamo. Sa bangko naman ay nalaman ni Yoshi na hindi pa rin gumagana ang mga ATM at dahil sa nagbabadyang kaguluhan ay ipinaliwanag ng isa sa empleyado na ang tanging paraan lang upang makapag-withdraw ay ang personal na pagpunta sa bangko, dala ang valid ID at bank passbook. At sa sobrang siksikan ay nabitawan ni Yoshi ang lahat ng kanyang dokumento at habang pinupulot niya ang mga ito ay naitulak siya palabas sa pila at dumugo ang kanyang ilong. Pagsapit ng ika-7 araw ng blackout ay halos wala ng laman ang mga grocery store at tuluyan ng nagsara ang mga paaralan. Marami ng residente ang lumipat sa ibang bayan upang maghanap ng pagkain at tubig. Ngunit sa kasamaang palad ay pareho lamang ang kanilang nadatnan. Habang tumatagal ay parami na ng parami ang umaalis sa Tokyo at lumilipat sa mga probinsya sa pag-asang makakahanap ng mas ligtas na lugar. Matapos ang isang walang naging saysay na pagpupulong kasama ang kanilang mga kapitbahay ay naisip ni Yoshi at Mitsu na silipin ang matandang babaeng matagal na nilang hindi nakikita at pagdating nila sa kanyang apartment ay nalaman nilang pumanaw na pala ito at naroon na rin ang kanyang pamilya upang kunin ang kanyang bangkay. At dahil sa pangyayaring iyon ay napagtanto ng mag-asawa na hindi naligtas ang manatili sa lungsod at nagpasya silang lisanin ang Tokyo at tumuloy na lamang sa bahay ng lolo ng kanilang mga anak. At nang marinig ito ni Yui ay nag-inarte na naman ito at agad tumutol dahil para sa kanya ay napakaboring ng buhay sa probinsya kaya tinakot siya at sinabing mas magiging mabaho pa siya sa isda dahil wala ng tubig sa kanilang bayan. At dahil ayaw niyang maging mabaho ay napilitan na itong sumama at nagsimula ng mag-impake at bago sila umalis ay inilapag ng bawat isa ang natitira nilang pera sa mesa at doon ibinunyag ni Mitsu na matagal na siyang nag-iipon ng emergency fund at sapat pa ang kanilang pera upang makapagsimula muli sa kanilang paglalakbay. Habang papalabas ang pamilya sa kanilang apartment ay narinig nila ang tahol ng isang asong iniwan ng may-ari. Ngunit dahil wala silang magagawang buksan ang pinto ay nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakbay at sumakay sa kanya-kanyang bisikleta sina Kenji at Yui habang magkasakay naman sina Mitsu at Yoshi sa isang bisikleta. Habang papunta sila sa paliparan ay napansin nilang napakaraming residente ang naglalakad palabas ng Tokyo upang makaligtas. At sa daan ay marami ring nagbebenta ng pagkain at tubig, ngunit sobrang taas na ng presyo ng mga ito na animoy isang ginto at dahil may pagkabarat si Yoshi ay tumanggi ito na bumili dahil naniniwalasgang pananamantala lamang iyon ng mga tindero. Ngunit habang papalayo sila sa lungsod ay lalo pang tumataas ang presyo ng mga bilihin sa bawat nadadaanan nila kaya't kalaunan ay huminto sila sa isang tindahan kung saan nakipagtawaran si Mitsu sa tindera kapalit ng pagbili nila
ng mas maraming pagkain. Habang nagpapahinga ay nakita ni na Kenji at Yui ang isang lalaking nakakahuli ng napakaraming isda sa ilog. Ngunit sa halip na humanga ay nandidiri pa rin ang mga unga sa isda. At nang pumunta naman sila sa pampublikong banyo upang umibak ay lalo pa silang nandiri ng halos hindi nila matiis ang napakabahong amoy dahil ilang araw na kasi itong hindi nalilinis. Dahil dito ay wala silang ibang pagpipilian kundi ang magbanyo na lamang sa likod. Pagdating nila sa paliparan ay tumambad sa kanila ang napakaraming taong nagkakagulo. Umaasa ang lahat na makaalis sa Tokyo, ngunit nalaman nilang hindi na rin gumagana ang mga eroplano dahil sa system. Sinubukan ng mga pulis na pigilan ang mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng harang. Ngunit lalo pang nagalit ang mga tao at sinalakay ang mga pulis. Pagsapit ng gabi ay nagpasya ang pamilya na magpalipas muna ng gabi sa pinakamalapit na motel at napilitan silang magbayad ng napakamahal para lamang sa isang silid. At kinabukasan ay sinabi ni Yoshi na ang tanging paraan lamang upang makarating sila sa probinsya ay ang pagbiyabiyahe gamit ang bisikleta. Dahil dito ay pumasok sina Kenji at Yui sa isang silid-aklatan upang maghanap ng mapa at matapos pag-aralan ang ruta ay kinuwenta ni Kenji ang kanilang biyahe at ayon sa kanya ay aabutin sila ng halos isang buwan bago makarating sa bahay ng kanilang lolo. Habang naghanap naman sina Yoshi at Mitsu ng isa pang bisikleta para sa kanyang asawa dahil hindi kakayanin kung silang dalawa ang nakasakay sa iisang bisikleta hanggang sa may nakita silang bisikleta sa labas ng isang tindahan ng bigas. Kaya't agad nila itong pinuntahan upang bilhin, ngunit hindi na tumatanggap ng pera ang may-ari dahil ang mas mahalaga na ngayon ang pagkain kaysa salapi. Handa lamang siyang makipagpalitan ng bigas kapalit ng tubig o pagkain. At sa huli ay napapayag nina Yoshi at Mitsu ang tindera na ibigay ang bisikleta at nang muli silang bumiyahe ay paulit-ulit silang nakakasalubong ng mga saradong kalsada. Dahil dito ay napagtanto ni Yoshiyuki na halos wala ng silbi ang kanilang mapa kaya't nagpasya silang dumaan na lamang sa expressway dahil malaya na silang nakakadaan. Habang nasa expressway ay nakita nila ang daan-daang tao na sabay-sabay ring tumatakas palabas ng Tokyo. Makalipas ang ilang oras ay huminto sila sa isang shopping mall upang magpahinga. Ngunit sarado ang lahat ng pintuan kaya napilitan silang magkampo na lamang sa labas. Maya't maya ay may isang mag-asawang lumapit at nakiusap kung maaari silang makahingi ng kaunting tubig. Subalit natakot si Mitsu na maubusan sila ng supply kaya itinago niya ang kanilang mga tumbler. Pagsapit ng gabi ay nahirapan silang makatulog dahil sa sobrang lamig. At habang nagpapahinga ang lahat ay napansin ni Kenji ang isang lalaki na palihim na ninanakaw ang kanilang tubig kaya't agad niya itong hinabol hanggang sa loob ng isang madilim na lagusan. Ngunit nang malapit na niya itong maabutan ay nakita niyang may pinapainom pala itong isang sanggol. Dahil dito ay naawa si Kenji at hinayaan na lamang niyang kunin ng lalaki ang tubig. Kinabukasan ay naghanda silang tumawid sa parehong lagusan at sa bungad nito ay may grupo ng mga bulag na babae ang nag-aalok na gabayan ang mga taong dadaan sa tunnel kapalit ng bayad. At dahil sa pag-aakalang tuwid lamang naman ang lagusan ay inisip ng pamilya na hindi nila kailangan ng gabay. Ngunit pagpasok nila sa loob ay mabilis silang naligaw sa matinding dilim at sa huli ay wala silang nagawa kundi bumalik at bayaran ang isa sa mga bulag na babae upang magabayan sila palabas. Pagsapit ng ika-16 na araw ng blackout ay huminto muna ang pamilya sa tabi ng ilog upang magpahinga. Sinamantala rin nila ang pagkakataong labhan ang ilan sa kanilang mga damit dahil nangangamoy isda na rin sila. Ngunit napagtanto nila na halos ubos na rin ang kanilang mga posporo at wala na rin silang natitirang malinis na inuming tubig. Sa sobrang uhaw ay uminom si Yoshi ng tubig mula sa ilog at pagsapit ng hapon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at napilitan silang sumilong sa ilalim ng isang tulay habang hinihintay na tumila ang unos. Habang pinapanood ng pamilya ang kanilang mga bisikleta at mga gamit na tinatangay ng malakas na hangin, ay biglang tumakbo si Yoshi papunta sa gitna ng damuhan at doon nila nalaman na sumakit ang kanyang tiyan matapos niyang uminom ng tubig mula sa ilog at nang humupa ang bagyo
ay nagsimula silang pulutin ang kanilang mga gamit na nagkalat sa paligid. Ngunit lalo pang nang lumo ang mga ito nang nadumihan ang kanilang sako ng bigas at tuluyang nasira ang gulong ng isa nilang bisikleta. At dahil sa patuloy na nanghihina si Yoshi dahil sa pagtatain nito ay nagmadali silang pumunta sa pinakamalapit na bayan. At habang nagpapahinga ang kanilang mga magulang ay pumasok naman sina Kenji at Yui sa isang abandonadong supermarket upang maghanap ng mga maaaring magamit. Ngunit pagpasok nila ay halos wala nang natitirang supply at ang tanging nakuha lang nila ay isang lata ng cat food at likidong ginagamit sa baterya na purified water pala kaya maaari pang inumin. Pagbalik nila ay sinubukan ni Yui ang cat food ngunit agad niya itong idinura dahil sa sobrang sama ng lasa nito at dahil wala nang ibang magamit si Kenji sa pag-aayos ay ginamit niya ang silicone case ng kanyang cellphone upang pansamantalang ayusin ang sirang gulong ng kanyang bisikleta. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti nang nasanay ang pamilya sa hirap ng kanilang buhay at natuto na silang mabuhay sa gitna ng ulan at kumain ng cat food upang makaraos. At sa muli nilang paghinto upang magpahinga ay nakilala nila ang pamilyang Saito. Hindi tulad nila ay tila mas handa ang pamilyang ito sa ganitong klase ng sitwasyon dahil madalas pala silang mag-camping at maglakbay sa kabundukan kaya marami silang alam na survival skills. Itinuro nila sa pamilyang Burat kung saan makakahanap ng malinis na tubig. Ipinakita rin nila kung paano patuyuin ang pagkain upang mas tumagal ito at ilan pang uri kung papaano sila makakasurvive gamit ang kalikasan. At dahil may dalang lumang mechanical camera, ang isa sa mga anak ng pamilyang Saito ay kinuhanan niya ng litrato ang pamilyang Burat bilang remembrance. Ibinigay naman ni Yui ang kanilang address upang maipadala sa kanila ang kopya ng larawan. Pagkatapos nito ay nagpasya ang dalawang pamilya na maglakbay ng magkasama at dahil malaki ang naitulong ng pamilyang Saito kina Mitsu at sa mga bata ay labis silang nagpapasalamat. Ngunit si Yoshi ay nakaramdam ng inggit dahil tila mas mahusay ang ibang ama sa pagprotekta sa kanyang pamilya kaya't mabilis siyang nagbisikleta na parang gusto niyang patunayan na kaya rin niyang maging mahusay na leader. Habang nagpapahinga sila sa isang tulay, ay may nakita silang grupo ng mga sundalo na naglalakad. Ipinaliwanag ng isang lalaki na galing ang mga ito sa isang nuclear power plant na tumigil din sa operasyon dahil sa blackout. Makalipas ang ilang araw, ay nagpasya ang dalawang pamilya na maghiwalay na ng landas. Dahil pupunta ang pamilyang Burat sa Osaka dahil may kumakalat na balitang may kuryente na raw doon. Ngunit pagsapit ng ika-43 araw na blackout, ay na fake news na naman sila. At natuklasang wala ring kuryente sa Osaka. Dahil roon ay halos matae-este mawala ng pag-asa si Yui dahil wala na silang pagkain at tubig hanggang sa nauwi ito sa matinding pagtatalo ng buong pamilya. Habang naghahanap sila ng pagkain sa lungsod ay nakita nila ang napakaraming taong nagkukumpulan sa labas ng isang aquarium dahil may ipinamimigay na pala ng mga empleyado ang lahat ng hayop sa loob upang magsilbing pagkain ng mga tao. Kaya't agad na pumila ang pamilyang Burat. Ngunit sadyang may balat talaga sa mga puwet ang pamilya dahil nang sila na ang susunod ay naubos na ang lahat ng pagkain. Pagsapit ng ika-67 araw ng blackout ay halos wala nang natitirang lakas ang buong pamilya at dahil sa sobrang pagod at gutom ay puro kaburata na lang ang kanilang naiisip hanggang sa bumagsak sila sa gitna ng isang bukirin at sa desperasyon ay dinampot ni Yoshi ang isang malaking insekto at muntik na niya itong kainin. Ngunit bago pa niya ito maisubo ay may napansin siyang isang baboy sa malapit kaya't agad na nagtulungan ang buong pamilya upang palibutan ito at matapos ang matinding habulan at pakikipagbuno ay nagawa ni Yoshi na mapatay ang baboy habang pareho silang gumugulong paibaba ng burol. Ngunit ng oras na upang katayin ito ay wala palang lakas ng loob sina Yoshi at Mitsu na hiwain ang hayop kaya't si Kenji ang inutusang humawak ng kutsilyo. Ngunit bago pa siya makapagsimula ay dumating ang magsasakang si Tanaka at walang pag-aalinlangan itong hiniwa ang leeg ng baboy sa isang mabilis na paraan. Pagkatapos mapatay ang baboy, ay tinulungan ng pamilya si Tanaka na dalhin ito sa kanyang bukid. Pagdating nila roon, ay pinainom sila ni Tanaka ng malamig at malinis na tubig mula sa kanyang balon. Ipinaliwanag niya na nang mawala ang kuryente, ay tumigil sa paggana ang electric fence ng kanyang babuyan. At sinabi niya na kung tutulungan siya ng pamilyang Burat na maibalik ang mga ito, ay hahatian niya sila ng kanyang pagkain. At dahil wala ng ibang choice, ay agad silang pumayag.
At bilang pasasalamat ay ipinaghanda sila ni Tanaka ng masaganang almusal at mayat maya ay dumating ang kapitbahay ni Tanaka at nagdala ng sariwang mga gulay. Pagkatapos nito ay pinasama ni Tanaka ang buong pamilya sa pagkakatay ng baboy. Bagamat labis silang nandidiri ay tiniis nila ito alang-alang sa kanilang buhay. Karaniwan ay mag-isa lamang itong ginagawa ni Tanaka kaya matagal matapos ang trabaho. Ngunit dahil marami silang nagtutulungan ay mabilis nilang natapos ang buong proseso. Pagsapit ng oras ng paliligo ay nagsalok sila ng tubig mula sa balon gamit ang mga timba at pagkatapos ay nagsindi sila ng kahoy upang painitin ang tubig dahil wala pa ring kuryente. Kinagabihan ay pinahiram sila ni Tanaka ng mga pajama at kumot. Binili niya ang mga iyon noon para sana sa pagbisita ng pamilya ng kanyang anak. Ngunit naninirahan na ngayon ang mga ito sa Amerika at wala na siyang paraan upang makontak sila. Dahil dito ay napagtanto ni na Yoshi at Mitsu kung gaano sila kaswerte dahil kapiling pa rin nila ang kanilang mga anak. Sa mga sumunod na araw ay tumulong ang buong pamilya sa iba't ibang gawain sa bukid. Habang tumatagal ay marami silang natutunang mahahalagang kasanayan sa bago nilang pamumuhay malayo sa dati nilang gawain na puro cellphone lang ang hawak. At sa kabila ng hirap ay naging masaya rin ang kanilang karanasan. Natutunan ni Yui ang pananahi habang si Mitsu naman ang naglalaba ng mga damit. At ang dating walang paking gawaing bahay na si Yoshi naman ang naghahati ng kahoy na panggatong. Dahil malaki ang naitulong ng pamilya ay nakiusap si Tanaka na manatili na lamang sila sa kanyang bukid at sinabi niyang ayaw na niyang mamuhay ng mag-isa. Ngunit magalang na tumanggi ang pamilyang Burat dahil nais pa rin nilang makarating sa bahay ng kanilang lolo. At bilang pasasalamat ay binigyan sila ni Tanaka ng sapat na dami ng pinausukang karne ng baboy na magsisilbing pagkain sa natitira nilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw ay narating nila ang isang malawak na ilog. Ngunit laking pagkadismaya nila nang makita nilang wala ng tulay na maaaring tawirin papunta sa kabilang pangpang. Kaya't agad silang nag-isip ng solusyon hanggang sa nakakita si Yoshi ng ilang tabla, lubid at iba pang kahoy sa tabi ng ilog. At agad na pinagsama-sama ang mga ito upang makagawa ng isang pansamantalang balsa. Una nilang isinakay sina Mitsu at Yui kasama ang lahat ng kanilang mga gamit papunta sa kabilang pampang. Pagkatapos ay bumalik sina Yoshi at Kenji upang kunin naman ang kanilang mga bisikleta at dahil may isa talaga sa kanilang mag-ama ang may balat sa puwet ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at habang nasa gitna sila ng ilog ay hindi kinaya ng balsa ang bigat ng mga bisikleta at bigla itong nasira. Agad na tumalon si Kenji sa tubig at lumangoy patungo sa kabilang pampang. Ngunit nagmatigas naman si Yoshi at sa halip na bitawan ng mga kahoy ay patuloy niya itong kinapitan at makalipas ang ilang sandali ay hinila siya paibaba ng ginawa nilang balsa hanggang sa tuluyan siyang nalunod sa malakas na agos. Lumipas ang ilang oras ng pag-aalala kay Yoshi ay sa wakas ay tumila na rin ang ulan kaya't agad na bumalik si Kenji sa ilog upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit ang natagpuan lamang nila sa ilog ay ang straight na bulbol ni Yoshi. Dahil dito ay tuluyan ng gumuho ang kanilang pag-asa. Pagsapit ng ika-94 na araw ng blackout ay naglalakad na lamang sila sa tabi ng railis ng tren at dahil sa matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa ay halos wala ng lakas si Mitsu upang magpatuloy kaya si Kenji na mismo ang umalalay sa kanya upang makapaglakad. At habang nagpapahinga sila ay kumuha sila ng kaunting pinausukang karne upang kainin. Ngunit biglang lumapit ang isang asong gala at umiiyak na tila humihingi ng pagkain. Naawa naman si Yui at gusto sana niya itong pakainin ngunit pinigilan siya ni Kenji sa takot na sumama pa ito sa kanila. Hindi nagtagal ay dumami pa ang mga asong ligaw sa paligid at isa sa mga ito ang biglang kumagat sa bag ni Mitsu at sinubukang agawin ito sa kanya. Ngunit habang nakikipag-tug of war siya sa aso ay nawalan siya ng balanse at gumulong pa ibaba ng burol. Agad siyang tinulungan ni na Kenji at Yui ngunit nang suriin nila siya ay nalaman nilang nabalian siya ng bukong-bukong kaya't agad na tinulungan ni na Kenji ang kanilang ina habang pinanood na lamang nila ang mga aso na inuubos ang lahat ng pagkain na nasa loob ng kanyang bag. Hanggang sa hindi nagtagal ay muli silang sinundan ng mga aso sa pag-aakalang may mga dala pang pagkain ang mga ito at dahil wala na silang lakas upang tumakas ay nagsama-sama silang tatlo habang mahigpit na nagyayakap
harapan dahil baka sila naman ang susunod ng mga ito na gawing dog food. At sa mismong sandaling akala nila ay katapusan na nila ay bigla nilang narinig ang paparating na tren. At dahil sa ingay nito ay nagsitakbuhan palayo ang mga asong umatake sa kanila at huminto ang tren sa tapat mismo ng pamilyang Burat at agad silang isinakay ng mga tao sa loob hanggang sa may isang doktor naman ang agad na gumamot sa nabaling bukong-bukong ni Mitsu at habang ginagamot siya ay tinanong ng doktor kung nasaan ang kanyang asawa. Subalit nagtaka na lang ang doktor nang biglang nag-iyakan sina Kenji at Yui. Samantala, sa kabilang pampang ng ilog, nagkamalay si Yoshi at malalamang himalang nakaligtas ito sa malakas na agos. Ngunit dahil sa matinding pagod at panghihina ay bumagsak ito sa tabi ng isang abandonadong traktora at mayat maya ay nakita niya ang paparating na tren sa hindi kalayuan. Gusto niyang sumigaw upang humingi ng tulong ngunit wala na siyang lakas hanggang sa bigla niyang naalala ang flare na nasa kanyang bulsa kaya't agad niya itong sinindihan at habang nasa loob naman ng tren si Mitsu ay napansin niya ang pulang liwanag ng flare. Dahil rito ay mabilis na tumakbo sina Kenji at Yui upang yakapin ang kanilang ama at sa sandaling iyon ay punong-puno ng saya at luha ang kanilang muling pagkikita at agad na sumakay sa tren. Pagsapit ng ika-108 araw ng blackout ay sa wakas ay nakarating na rin ang pamilyang Burat sa bahay ng lolo nilang si Sasaki. Hindi makapaniwala si Sasaki na pagkatapos ng napakahabang panahon ay dumalaw rin sa wakas ang kanyang pamilya. Lumipas ang 2 taon ay ganap nang nagbago ang buhay ng pamilya Burat kung saan masaya na silang namumuhay sa bukid at natuto silang mangisda, magtanim at umasa sa mga gulay na sila mismo ang nagpalago. Isang araw habang natutulog si Yoshi ay bigla na lang itong nagising dahil sa tunog at dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganong tunog simula nang mag-blackout ay sinundan niya ito hanggang sa natuklasan niyang tumutunog na muli ang isang alarm clock. Kasunod nito ay biglang tumunog ang mga loudspeaker sa buong baryo at muling tumugtog ang musika. Isa-isang lumabas ang mga kapitbahay upang tingnan ang mga poste ng ilaw na muli nang nagliwanag. Ilang araw ang lumipas ay ipinakita sa telebisyon na nagsisimula nang bumalik sa Tokyo ang mga dating residente nito hanggang sa panahong iyon ay wala pa ring tiyak na paliwanag kung ano ang naging sanhi ng napakalaking blackout. Subalit may ilang eksperto ang naniniwalang maaring dulot ito ng isang napakalakas na solar flare hanggang isang araw ay may dumating na kartero at may iniabot na liham para sa kanila at nang buksan nila ito ay masaya nilang nakita ang litrato na kuha ng batang mula sa pamilyang Saito noong magkasama pa silang naglalakbay.